Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Oh, grabe. Grabe naman ito maka-video si Alvin, mga kababayan, ano. Tutok na tutok, mga kababayan. Close up sa mukha ni VP Sara. Pero in fairness, mga kababayan, in fairness, kahit idikit mo ang video camera kay VP Sara, wala ka talagang makikitang kagaspangan, mga kababayan, di ba? Ganda. Flawless sa flawless, mga kababayan. Hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ni BBM, mga kababayan. Nakita nyo? RTVM, mga kababayan. Puntahan nyo. Mayroong video si BBM, oh. Mayroon tayong clip dito, mga kababayan, ha. Ayan, mga kababayan, oh. Close up. Ang ngipin talaga ni BBM. Kidilaw, mga kababayan. Oh. Mayroon pang tinga. Ay, Diyos mio. Oh. Hi, BBM. Malitayo ka. Oh, advice namin sa iyo, BBM, no? Kaya dumudugo yung iyong ngipin, BBM, dahil baka kulang ka sa oral hygiene. Magsipiyo ka ng ipa-cleaning mo. Bakit ganyan, mga kababayan, ang dumi ng ngipin ni BBM, oh? Close up, mga kababayan, eh. Kasalanan ito ng RTVM, ha? Oh, magagalit na naman dito si Admiral, mga kababayan. Nakita na naman ang tunay na mukha ni BBM. Oh, ang dumi ng ngipin, mga kababayan, at ang dilaw. Hindi kagaya ni VP Inday, mga kababayan. Oh, tingnan nyo. Close up pa ito, ha? Ang puti ng ngipin ni VP Sara. At ang ganda. Ang linis, mga kababayan, ng ngipin. President Sara Duterte. Vice President Inday, the panel has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other... Ano kayang binagbabasihan ni Pinagbabasehan ni Claire Castro yung pag-resign niya. Nag-resign si Sara hindi dahil hindi niya kaya ang trabaho. Nag-resign si VP Inday, mga kababayan, dahil dinadamay siya sa kurakutan. Mayroong ini-insert ang mga congressman, mga kababayan, na mga proyekto nilang mga classroom na kung saan marami silang cut kahit hindi naman priority, mga kababayan. Gusto ni VP Sara, siya ang DepEd Secretary, siya ang mamimili dahil alam niya ang sitwasyon kung saang mga lugar ang dapat unahing patayuan ng classroom. Pinipilit, mga kababayan, ng mga kongresista dahil mayroon silang mga hocus-pocus dyan, mga kababayan. SOP na nga for the boys, sabi ni Nagba. Educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Sige. Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind. Oh, totoo naman talaga, mga kababayan. Bakit masakit ang wet po ni itong si Claire Castro? Alangan naman sabihin ni Sara na advance. At yung pagkabihay na yan, mga kababayan, hindi yan kasalanan din ni BBM. Partly kasalanan niya ngayon, pero dati pa yung problema. Anong ginawa ni BBM, mga kababayan? Bakit kasalanan niya? Mayroon siyang kasalanan. Hindi naman lahat, ha, pero lately, mga kababayan, mayroon siyang kasalanan. Last year, 2025, mga kababayan, the most corrupt budget in Philippine history. Anong ginawa niya? Mas malaki ang budget sa DSWD kaysa sa education, mga kababayan. Oh. Doon sa DSWD na lahat kurakutan. Labag yun sa konstitusyon, ha? Sabi ng mga legal luminaries, mga kababayan. Oh, isinampan na nga ang kaso niyan sa Korte Suprema dahil supposedly, mga kababayan, ang nasusulat sa konstitusyon, ang Department of Education ang may pinakamataas sa budget. Anong ginawa na BBM? DPWH. Sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that, kahit by peers natin, mga kababayan, napag-iiwanan na tayo. True. That is an observation. That is a nagagalit dahil nasasaktan of the Philippines. And I have all the right to say yes kung ano yung katotohanan ng bansa natin. Mas alam niya ni Sara dahil na-handle niya ang DepEd. That is covered by the freedom of speech and expression. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema? Talaga? Yung bayan. Pangalawa, tama, mga kababayan. The first step para ma-solve mo ang problema is i-acknowledge mo ang problema in the first place.
Hindi kagaya ni Gadon, mga kababayan. O, paano mo masusugpo ang kahirapan na sasabihin mong haka-haka? Di mo alam kung may problema. Oh. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a department. Wala lang. Sa kanya lang. Kung tatanungin mo ang taong bayan, napakataas ng mga kababayan, trust rating ni VP Sara. Invento lang ni Claire Castro yan, mga kababayan. Of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong yan ang failure. Under ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19. Diba? Si BBM, mga kababayan, ayaw siyang iwan. Sara, wag ka nang umalis. Pwede ka naman dito. Ikaw na lang ang aming superhero dito. Si Sara na lang ang humihila, mga kababayan, kay BBM. Umalis pa. Si VP Inday, wala na talaga. Talagang bagoong Pilipinas na sila, mga kababayan, pag alis ni VP Sara. 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September nag-file na nga. 2023 pa lang pinag-uusapan. Sablay. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Few minutes of your time. Meron lang ako ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. May secret room pala, mga kababayan, inside the secret room. Anong mga pinagagawa nyo doon sa secret room? Ngag-ngag. Iba talaga ito si BBM. Ang daming sekreto, mga kababayan. Doon sa loob, nagmuka siyang office na may table. Uy, wag niyong isipin na ano yun, ha? Area yun ng alam nyo na. Merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. Sikreto ko itong hideout. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Yan, mga kababayan, no? Reminisce si BBM, mga kababayan, nun, sa mga good old days na kung saan, mga kababayan, buhay hari siya. Ilang taon nga ba sila? More than 20 years, mga kababayan, na andyan sa pwesto. Laki sa layaw, Jeff Roxen si BBM, mga kababayan. No? Ito, good old days. Akala siguro niya, mga kababayan, ano pa rin siya? Junior pa rin siya. Kaya ngayon, mga kababayan, tila pabaya, no? Right under his nose, nalulusutan siya, mga kababayan, ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan dyan sa mga ghost project na ngayon, kaliwat kalang kurakutan. Pangahasik ng mga buhaya, mga kababayan, sa pangunguna ng kanyang pinsan. Yan kasi, nasanay, mga kababayan, na weak nga. Tama nga si PRRD, weak leader, spoiled brat. Gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sikreto Sabi ko, okay. Okay, whatever. And then sinabi ko na sa kanya, wala may kanyang dala ako pake. na letter na ibibigay ko sa'yo. Ano letter to? Hindi ko sa kanya. Ano letter to? And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, What? Why, Delilah? Claire Castro, makinig ka. Nasaan dito ang complete failure? Kasi BBM mismo ayaw na mag-resign siya. Tanong siya sa akin. Nag-why pa, mga kababayan, no? Bakit magre-resign si Sara? Kinipigipit
nyo eh. Kasama sila mga kababayan sa panggigipit kay BP Inday. Bakit? Tapos, Tinraidor? sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. No need to ask, di ba? Common science naman nga. Ano sabihin mga kababayan, hindi niya alam. Maang-maangan pa rin. Para sa akin ba? Kailangan pa ba itanong yun? Oo, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Kayo mga kababayan sa mga nagdududa pa rin, mabait si BBM, ang mga mga kasamahan lang niya, ang mga hudas, si Admiral lang ang hudas, si Tambaluslos ang hudas. No! Hindi ganyan mga kababayan dahil isipin nyo na lang, siya ang nagpatapon kay PRRD sa ICC. Hindi niya madidinayan mga kababayan dahil nagpa-press con pa siya nung parang sungikip ang kanyang bunganga mga kababayan matapos na ipalipad si PRRD sa dahil ganyan hindi na mabuka mga kababayan parang pinandalo na natin si Daig. Sila ang nag-sponsor ng eroplano mga kababayan. So dyan pa lang mga kababayan walang kapatawaran ginawa ni BBM dito sa mga Duterte. Dyan pa lang wag na kayong maniwala sa dahil pautot lang nila yan mga kababayan, pinuporte nila na innocent si BBM at yung mga kasamahan lang niya ang nang aabuso. No, kasama yan siya. Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako okay lang habang nagtatrabaho ako para sa inyo and to think na fighter ito si Sara fighter. Was the department that was delivering results sa administration. Oo nga, napakataas ng trust rating mga kababayan at performance rating. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. Sabi niya, he tried to ask me to stay. Please stay! Yak bangag. Ew, kapal na mukha mo. Tried to stay para gawin yung punching bag. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Presidente! Sana gano'n. Lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Baka yan ang iniisip ni Sara. Yan lang posisyon mo. Offer pa mga kababayan. Sabi ko, wala akong gustong. Pero hindi ganyan si Sara Yung mga shortcut na ganyan mga kababayan. Yan ang maganda sa mga Duterte. Hindi sila hungry sa kapangyarihan. Posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? Ano kasi ni swerte? Tumulong para manalo ang bagoong Pilipinas at saka para ma-impeach si Sara Duterte? Para sa mga senators. No way! Sabi niya, kasi di ba yung mambubudol pa, no? Hanggang sa huli, mambubudol mga kababayan. Bago, kasali naman yun sa unit team noon. Unit team! Basurang unit team. Ito mga kababayan, wala na. No more reconciliation. Katapos silang ginawa yung pangingidap kay PRRD. No more reconciliation. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me stay, reconsider my resignation. Irrevocable. Na sinabi niya, mag-stay lang ako as Department Secretary. Sorry. DepEd. Ayaw ko na. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya. Presidente na lang. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. Ano siya siniswerte mga kababayan, tutulungan ni BP Sara? Hindi yung actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin sa kailangan niya yung trabaho. I need you! I need you! So, I need you sa pambubudol. Yung sinasabi nila. Total failure. Failure ako sa hindi lang failure mga kababayan, hindi, total failure. Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun. Hindi clincher. Gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya, sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Yak!
Ew. Nakita nyo naman mga kababayan yung baba. Bunganga ni BBM. Ay! Ang poor oral hygiene mga kababayan. Yellow ang ipin at may tinga pa. Beso-beso kay Sarah. Ay, maghilamos kay Sarah. This was 10:25 or 10:30 Gusto pa maka-score mga kababayan ng beso-beso? in the morning. Kaya nagalit si Admiral. Sa oras ko. Nagsiselos daw yan mga kababayan dati si Admiral dahil insecure. Secure kay Sarah. Hindi lang ako sigurado sa oras. Beso-beso pa. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Grabe no? Amoy alak siya. Amoy yak. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Amoy alak? Pero, umaga. Hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Champagne? Pero kahit amoy ba? alak siya. Alak pa at rin yan. 10:30 In the morning. in the morning. So? Doon na-confirm. Confirm? Oo, decision ko. Grabe, presidenteng lasinggero mga kababayan. Na mag-resign. Buti So, nga, hindi ako Sara. ang Dahil, nasisira ang pangalan ni Sara Duterte mga kababayan kapag didikit siya dyan sa bagoong Pilipinas. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Duda, magkapatid. Yun na, Alvin. Tapos na yun, Alvin. Naputol ang video ni Alvin, mga kababayan. Na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Hindi natin pinutol yun, ha? Naputol lang talaga. Yun lang ang scope ng video ni Alvin.